Welcome sa ating programang Miss Love Confession. Hindi mo ba namimiss si ate? Taon na rin ang nakakaraan mula nung umalis siya. Namimiss syempre, pero kailangang magtiis. Napakaswerte niya talaga sa'yo. Alam mo yung ibang kakilala ko na nasa abroad yung asawa? Buwan pa lang ang lumilipas, may babae na. O kaya naman may lalaki na. Sana makahanap din ako ng katulad mo. Makakahanap ka rin, Lalene. Marami ka pang lalaki na makikilala. Pero paano? Paano kung ikaw yung gusto ko? Ayos lang ba sa'yo? Paano kung sabihin ko sa'yo na gusto kita? Na kung papayag ka, ako muna yung papalit sa posisyon ni ate habang wala siya. Ano bang sinasabi mo, Lalene? Isang magandang araw po sa inyo, Miss Love. Hindi ko alam kung bakit dito ko pa naisip ilabas to. Pero baka dahil pagod na rin akong itago ang kasalanang ilang buwan ko nang pasan-pasan. Lalaki po ako. May asawa. At oo, ako ay nagkasala, nagtaksil. Pero ang masakit, sa kapatid pa ng misis ko. Kaya heto ako ngayon, sumusulat sa inyong programa. Umaasang maibsan kahit papaano ang bigat ng konsensyang nararamdaman ko. Ako nga po pala si Marco, 34 years old. 5 taon na rin kaming kasal ni Rina, ang misis ko. Mabait siya, masipag, at wala akong masasabi sa pagiging ina o ina niya sa 2 anak namin. Pero noong nagdesisyon siyang mag-ibang bansa para matulungan kaming makabangon sa hirap, doon nagsimulang magbago ang takbo ng buhay ko. 3 buwan pa lamang mula nung umalis siya papuntang Dubai. Ramdam ko na kaagad ang kakulangan. Oo, may tawag, may video call, may chat. Pero alam mo yung pakiramdam na kahit may kausap ka, para bang hindi buo ang presensya niya. Ganoon yung pakiramdam ko gabi-gabi. Yung bahay, napakatahimik na ewan. Yung higaan, maluwang. Ang hapagkainan, malungkot. Hanggang sa umabot ng taon. Sa totoo lang pinilit ko, kinaya ko, na walang babae sa buhay ko. Na hindi nga ako tumikim ng bayaran para lang mapunan yung pangangailangan ko. Pero ang hindi ko alam, isang pagsubok pala ang darating sa akin. Isang pagkakasala na sumubok sa katatagan ko bilang lalaki. Pero sabi nga, lalaki lang. At nung panahong wala si Mrs., ang presensya ng kapatid niya ang nagbigay rason upang makagawa ako ng bawal. Kasama namin sa bahay ang kapatid ni Rina, si Lalene, isang dalaga, 25 years old, at dito na talaga siya tumira mula pa noong magkapandemya. Nung umalis si Mrs., si Lalene ang pinakiusapan niyang mag-alaga muna sa mga bata. At dahil wala pa namang trabaho ang dalaga, binibigyan na lamang siya ni Mrs. ng buwanang sahod. Wala naman akong nakikita sa kanya noon, kundi pagiging kapatid ng asawa ko. Pero aaminin ko, may taglay na ganda si Lalene. Yung tipong tahimik lang pero may dating. Maputi, mainhin at palangiti. Sexy din kahit na medyo chubby. At dahil siguro sa wala yung asawa ko, kaya sa kanya nabaling ang atensyon ko. Hindi ko sinasadya, pero nangyari. Yun naman lagi ang dahilan ng mga nagkakasala. Hindi sinasadya, pero ilang beses namang ginawa. At isa na ako ron. Lagi kong sinasabi sa isip ko na hindi ko sinasadya. Na tao lang ako, na lalaki lang ako. Upang pagtakpan marahil ang guilt na nararamdaman ko.
Isang gabi noon, Miss Love. Niyaya niya ako na mag-inom kaming dalawa dahil birthday niya. Kami lang ang nag-celebrate sa bahay. Isang bote ng red wine. Kwentuhan lang, tawanan, hanggang sa napunta yung usapan namin sa mga personal na bagay. Kaya Marco, hindi mo ba namimiss si ate? Tanong niya sa akin habang hawak-hawak yung baso. Siyempre, namimiss ko. Sobra. Sagot ko naman. Pero sabi nga niya, kailangan munang magtiis dahil kailangan niyang malayo para sa future naming mag-anak. Tumahimik siya sandali. Tapos tumingin sa akin. Alam mo, ako rin namimiss ko siya. Lalo na tuwing gabi. Wala tuloy akong makausap. Wala akong makakwentuhan. Pero, buti nakakaya mo. Yung iba kasing mga kakilala ko na nasa abroad yung asawa, nagkakaroon ng kalaguyo. Pero ikaw, matibay ka. Biruin mo mahigit 1 taon na si ate sa Dubai pero nakakaya mo. Ganun talaga. Kailangan kayanin kahit mahirap. Hindi ka ba naghahanap? I mean, kahit 1 beses lang. Naghahanap syempre. Lalaki ako, Lalaine. Pero sabi mo nga matibay ako. At isa pa, alam ko namang nagpapakahirap ang ate mo doon. Kaya kailangan ko ring maging good boy dito. Sana katulad mo rin yung mga pangasawa ko. Napatingin ako sa kanya. Ang lapit na pala namin. Makahanap ka rin. Marami naman dyan. Pero, gusto ko yung ikaw. I mean, katulad mo. Payag ka ba? Kung ako muna yung papalit sa pwesto ni ate habang wala siya. Pwede bang ako muna siya? Hindi ko alam kung epekto na ba yun ng alak o ng lungkot lang naming dalawa. Pero basta ang bilis ng pangyayari. Sa isang iglap lang, bigla niya akong hinalikan. Nagulat ako nung una, pero nag-iba ang pakiramdam ko. Tuluyan akong nadala na kahit anong pigil ko, hindi ko rin magawang pigilan. At doon ho nag-umpisa ang lahat. Mali, alam ko. Pero sa oras na yun, para bang wala nang tama. Parang kailangan ko lang may mahawakan, may makapiling, kahit na hindi dapat. May nangyari ho sa amin, sa silid niya. Masarap nung una, pero nung matapos na ako, nakonsensya na. Akala ko tapos na yun, na dahil lamang sa alak at hindi na mauulit pa. Pero hindi yun nangyari. May sumunod pa, at sumunod ulit. Sa tuwing tulog ang mga bata, sinusulit naming dalawa ang pagkakataon. Hindi siya tumutol. Ako rin, hindi rin nagpigil. At habang tumatagal, nahuhulog na rin ako. Ewan ko, Miss Love. Ewan ko kung pagmamahal ba to o kasalanan lang na kinagigiliwan. Pero may mga gabi na pagkatapos ng lahat ay napapaiyak siya. Paano na kapag bumalik si ate? Tanong niya minsan. Hindi ko siya masagot dahil hindi ko rin alam. At sa totoo lang, natatakot na akong mawala ang isa sa kanila, ang asawa ko o ang hipag kong si Lalaine. Isang gabi, habang magkausap kami ni Missy sa video call, napansin niyang parang may bumabagabag sa akin. Han, okay ka lang ba? Para kang laging may iniisip. Sabi niya habang sinusuklay ang buhok niya. Ngumiti ako ng pilit. Pagod lang siguro dito, Han. Hindi na siya nagtanong pa. Pero ako, halos mapaiyak. Dahil habang kinakausap ko siya, nasa kabilang kwarto lamang si Lalaine at naghihintay sa akin. Anong klaseng lalaki ako? Alam kong napakasama na ng tingin niyo sa akin, kaya ayos lang kung ano man ang maging komento niyo. Isang araw, may package na dumating mula kay Rina. Mga pasalubong para sa mga bata
At may espesyal pa raw para kay Lalaine. Bag, perfume at sulat para sa kapatid niya. Hindi siya nag-message, kundi sulat ang ginawa niya. Lalaine, thank you sa pag-aalaga mo sa mga bata ha. Hindi ko talaga to kakayanin kapag wala ka dyan. Sabi niya sa sulat. Pasensya ka na ha. Di bale kung makahanap ka ng trabaho, maghahanap din ako ng ibang mag-aalaga. Alam kong may sarili ka ring buhay, kaya labis-labis talaga yung pasasalamat ko sa'yo. Napatingin ako kay Lalaine. Napaluha siya habang binabasa niya yung sulat ng kapatid niya. Ako naman halos hindi makagalaw. Dahil habang pinapasalamatan niya kami, wala siyang kaalam-alam na tinatraidor namin siyang dalawa, na puro na kami kasinungalingan sa kanya, na kaming dalawa na pinagkakatiwalaan niya ay gumagawa ng milagro sa likuran niya. Gusto ko sanang sabihin na kaya kong itigil to, pero bawat araw na kasama ko si Lalaine, lalong lumalalim ang nararamdaman ko, lalong lumalalim ang koneksyon. Lalong dumadami ang tanong sa isipan ko. Aamin ba ako? O itatago ko na lamang ang kasalanan ko habang buhay? Itong simula ng kwento ko, hindi ko alam kung makakatanggap ba ako ng awa. Pero gusto ko lang sanang mailabas ang lahat. Dahil baka kasi bukas, hindi na ako kasing tapang para aminin ang ginawa ko. Simula nung unang beses na may nangyari sa amin ng kapatid ni Mrs., parang naging natural na ang lahat sa pagitan namin. Hindi na namin pinag-uusapan yun, pero alam naming pareho kung kailan kami ulit magtatagpo. Tuwing gabi, kapag mahimbing na ang tulog ng mga bata. Minsan sa sofa, minsan naman sa mismong kwarto naming mag-asawa. Sa kwarto ng asawa ko, ng kapatid niya, doon namin ginagawa ang bawal. At habang ginagawa namin yon, parang may bahagi ng pagkatao kong unti-unting namamatay. Oo, masarap. Oo, may kilig. Pero bawat halik, parang may kasamang saksak ng konsensya. Minsan, matapos ang isang gabi naming magkasama, napatitig na lang ako sa kisame. Lalaine, natatakot ako. Mahina akong sabi. Napalingon siya. Nakatakip ng kumot. Bakit? Dahil baka masanay ako. Baka hanap-hanapin ko na to kahit na bumalik na yung ate mo. Tumahimik siya. Yumuko, tapos may binulong sa akin. Pareho tayo. Tuwing gabi nagbibideo call kami ni Rina. Kompleto ng ngiti. Parang walang problema. Kinukumusta niya ang mga bata. Pinapakita ko pa minsan kung paano natuto si Bunso na magbasa. Minsan sinasabi niyang miss na niya ako. At sa tuwing sinasabi niya yun, gusto ko sanang sabihin na, ako rin Han. Pero yung puso ko, hati na Miss Love. Hati na sa kanilang magkapatid. Gusto kong sabihin sa kanya ang lahat, pero hindi ko talaga kayang sabihin. Pinili kong manahimik. Hindi ko kayang wasakin siya. Hindi ko kayang sirain yung sakripisyo niya. Nung iniwan niya kami, makahanap lang na mas magandang kinabukasan para sa amin. Alam kong mali. Pero bakit parang ang daling sanayin ng sarili sa kasalanan? Parang katawan namin mismo ni Lalaine ang kusang naghahanap ng isa't isa o sa isa't isa. Isang tinginan lang, alam na agad namin ang kasunod. Minsan na isang gabi, habang pinapatulog namin ang mga bata, naabutan ko siyang nakashort at sando lang sa kusina, nakatalikod at naghihiwa ng prutas. Hindi ko napigilan ang sarili kong lumapit. Hinawakan ko ang bewang niya at napapikit naman siya. Baka may makakita, sabi niya ng mahina. Lahat tulog na, sagot ko. Maya-maya pa,
Magkayakap na naman kami sa dilim. Walang imikan, walang ingay na ginagawa. Pero may apoy sa pagitan namin na kahit anong iwas ay hindi mapatay-patay. Kinabukasan noon habang nag-aalmusal kami, bigla siyang nagsalita. Sa totoo lang, iniisip ko, paano kung dumating yung araw na mapagod ako? Tanong niya sa akin bigla. Napatingin ako sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Pagod? Paano kung mapagod ako na palaging nakatago? Pagod na akong mahulog sa'yo, pero alam kong hindi mo ako pwedeng mahalin pabalik. Hindi ako nakasagot, Miss Love. Dahil totoo, sila Lane, pangalawa lang. At kahit hindi ko gustuhin, hanggang doon lang talaga siya. Alam kong hindi mo ako kayang ipaglaban. 'Di ba? Dagdag pa niya. At Miss Love, yun ho ang pinakamasakit. Dahil kahit anong tapang ko, hindi ko kayang buwagin ang pamilya ko para sa kanya. Sa mga sumunod na araw, naging normal ulit ang lahat. Parang walang nangyari sa amin. Pero sa tuwing magkausap kami ni Rina, nararamdaman ko yung sakit. Hindi niya alam. Wala siyang kaalam-alam. Sa mata niya, ako pa rin si Marco, ang mabait niyang asawa, ang responsabling ama. Pero sa totoo lang, hindi na. Dahil matagal ko na siyang pinagtataksilan. Sa likod ng bawat I love you namin, may tanong akong hindi masagot. Hanggang kailan ko kayang itago to? Kaya ngayon, nandito ako, nagtatapat. Hindi para magyabang, hindi para ipagsigawan na may nangyari sa amin ng hipag ko. Gusto ko lang sanang humingi ng payo. Paano ko ititigil to? Paano ko iiwan yung isang taong naging kanlungan ko sa gitna ng pangungulila nang hindi siya tuluyang nasisira? At higit sa lahat, paano ko babawiin yung bahagi ng sarili ko na nawala sa dami ng gabi na binigay ni Lane ang sarili niya sa akin? Hanggang kailan ko kayang itago ang kasalanan? Sa tuwing tinitignan ko ang mga anak ko, naiisip ko na baka balang araw, matuklasan nila kung anong klaseng ama ko. Patawad. Alam kong wala akong karapatan para humingi ng awa. Pero baka lang kasi may maibigay kayong payo. Sa tulad kong naligaw ng landas, pero gusto pa ring bumalik at makabalik sa dati. Minsan, Sabado ng hapon yun, nang may biglang dumating sa bahay. Si Mamang, nanay ni Rina at nila Lane. Hindi niya kami sinabihan. Nagulat pa kami nila Lane nung sabay kaming lumabas ng kwarto. Mukhang bagong gising at parehong disoriented. Oh, bakit kayo sabay lumabas ng kwarto? Tanong agad ng matanda. Nakakunot ang noo habang bit-bit-bit-bit ang isang bayong. Biglang nagkatinginan kami nila Lane. Buti na lang, mabilis siyang nakaresback. Ma, pinainom ko lang si kuya ng gamot. Nilagnat kasi siya kagabi . Ganun ba? Tumangulang si Mamang. Doon ko na-realize, kahit gaano mo pala itago o kahit gaano kakaingat, laging may posibilidad na may makapansin. At pag nangyari yun, wala ka ng lusot, wala ka ng aatrasan. Simula nang dumating si Mamang, parang naging mailap si Lane. Hindi na siya dumidikit sa akin. Tuwing magkausap kami, laging may distansya. Paggabi, sa kwarto na niya siya natutulog. Minsan, kinausap ko siya habang naghuhugas siya ng pinggan. Lane, galit ka ba? Umiling siya. Hindi. Pero, naisip ko lang na baka ito na yung sign. Sign? Tanong ko. Sign para itigil na natin to, Kuya Marco.
Sagot niya ng mahina. Hindi natin mapipilit ang tama kung sa umpisa pa lang mali na. Parang binagsakan ako ng yelo. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako o malulungkot. Kasi totoo naman, tama siya. Pero ang totoo rin, nasanay na ako sa kanya. Sa halimuyak niya sa umaga, sa init ng katawan niya sa gabi, at sa mga ngiti niya sa akin. Gusto mo na ba akong layuan? Tanong ko. Hindi, sagot niya agad. Pero kailangan nating piliin kung sino ang dapat nating protektahan. Ang sarili ba natin? O si ate? Walang nagsalita pagkatapos noon. Tanging tunog ng tubig mula sa gripo lang at ang tibok ng puso naming pareho ng sugatan. Kinagabihan, habang nakahiga ako, pinipilit kong hindi isipin si Lalaine. Pero hindi ko kaya. Lumingon ako sa kabilang kwarto. Nakasara ang pintuan niya. Wala na yung bukas na ilaw, wala na yung tahimik na paanyaya. At doon napagtanto ko na tapos na nga siguro. Kinabukasan habang nag-aalmusal kaming tatlo kasama si Mamang. Iniba ko na ang routine. Hindi ko na siya tinititigan. Hindi ko na siya sinusulyapan. Wala na yung masalitang ako nang maghuhugas. Naalibay namin para magkasama kami sa kusina. Balik sa dati, back to default, parang walang nangyari. At ngayon, gusto ko lamang kayong tanungin. Paano ba talaga bumitaw kung hindi lang katawan ang nadikit, kundi pati na ang damdamin? Paano ko muling haharapin ang asawa ko ng tapat habang daladala ko ang isang kasalanang pilit ko namang binabaon sa limot? Hindi niya nalaman, oo, pero ako ang araw-araw na pinaparusahan ng konsensya. Kahit ilang beses akong pumikit, may boses na paulit-ulit na nagsasalita sa utak ko. Paano kung bigla niyang malaman? Paano kung sa huli, masaktan ko pa rin siya? Mali kami ni Lalaine, alam naming pareho yon. Pero sa kabila ng lahat, gusto ko sanang bumawi. Hindi ko lang alam kung sapat pa. Pero kung mabibigyan pa ako ng isang pagkakataon, sana doon ko napiliin ang tama. Simula nung desisyon o nagdesisyon kaming ihinto na ang lahat, naging normal ang takbo ng buhay. Si Mamang umuwi na rin matapos ang ilang araw. Si Lalaine bumalik sa dati niyang kilos. Yung tahimik, maasikaso, pero hindi na sweet. Ako naman, pilit na inaayos ang sarili. Inaabala ko ang sarili ko sa trabaho, sa mga anak ko, sa pag-aayos ng bahay. At tuwing gabi, bago matulog, lagi akong nakikipag-video call sa asawa ko. Kumpleto pa rin ang ngiti, pero sa loob-loob ko, durog na durog ako. Han, malapit na yung contract ko. Makakauwi na ako sa wakas. Sabi ni Rina isang gabi. Napapitlag ako. Talaga? Kailan? Mga 2 months pa from now. Kaya nga mas lalo kong ganadong magtrabaho ngayon eh. Ngumiti ako. Sobrang excited na kami. Lalo na ng mga bata. Lalo na si Bunso, lagi kang hinahanap. Pero ang hindi ko masabi, kinakabahan ako. Kasi habang papalapit ng papalapit ang pagbabalik niya, lalo akong hindi mapalagay. Parang may oras na lang ang sikreto namin ni Lalaine. Isang gabi, biglang umulan ng malakas. Brown out pa. Hindi ako makatulog. Lumabas ako para magtimpla sana ng kape. At pagdating ko sa kusina, nandoon naman si Lalaine. Nakaupo sa harapan ng kandila at nagkakape rin. Nagkatinginan kami ng ilang segundo. Walang nagsasalita sa aming dalawa, pero ang daming sinasabi ng mga mata namin. Hindi ka rin ba makatulog? Tanong niya. Umiling naman ako. Hindi eh, ikaw din pala. Maingay ang ulan eh. Tsaka, sabay tingin niya sa akin. Naiisip na naman kita.
Hindi ako agad nakasagot. Umupo ako sa tabi niya. Tahimik lamang kami habang umiinom ng kape. Malamig ang paligid, pero mainit ang nararamdaman naming dalawa. Hindi ko na kinaya. Hinalikan ko siya bigla. Oo, Miss Love. Nagkamali ulit ako. At sa panahong akala ko tapos na, bumalik na naman kami sa simula. Sa gitna ng dilim, sa ingay ng ulan, muli naming pinili ang bawal. Pagkagising ko, wala na siya sa kwarto. Akala ko nga panaginip lang ang lahat. Pero pagtingin ko sa unan, may amoy pa siya. Yung pabango niyang simple lang pero tumatama sa alaala. Hindi kami nag-uusap buong araw. Dahil alam naming pareho na muli na naman kaming nagkasala. Kinausap ko siya nung hapon habang naguhugas siya. Yung nangyari kagabi. Alam kong mali. Huling beses na yun, kuya. Huwag na nating dagdagan pa yung kasalanan natin. Tumango ako, pero hindi pa rin buo ang loob ko. Kasi kahit gusto kong itama ang lahat, hindi ko talaga alam, Miss Love, kung kaya kong mabuhay na wala siya. Na para bang walang nangyari sa amin. Isang linggo ng umaga, habang naghahain ako ng almusal, lumapit sa akin si Lalene. Suot niya yung puting blouse na minsan kong inalis sa kanya. Pero ngayon, mahigpit na yung pagkakabutones. Para bang sinarado na rin niya ang sarili niya. Kuya Marco, mahina niyang sabi. Napatingin ako sa kanya. May nahanap akong trabaho sa Laguna. Sa pinsan ko. Magpapaalam lang ako na aalis na ako sa susunod na linggo. Para akong nabulunan. Bakit? Alam naman nating pareho. Hindi ko na pwedeng hintayin si ate. Kasi habang wala siya, ikaw yung naging mundo ko. Pero pagbalik niya, mawawala na naman ako. Mas gugustuhin ko nang ako nang kusang lumayo. Hindi ko alam kung matutuwa ako sa tapang niya o madudurog ako dahil iiwanan na niya ako. Pero alam kong wala akong karapatan na pigilan siya. Dahil yung totoo, hindi naman siya sa akin at hindi ko siya kayang ipaglaban. Dumating nga yung araw ng pag-alis niya. Tahimik ang bahay. Ako ang naghatid sa kanya sa terminal. Walang yakapan, walang halikan, na hindi ko siya hinawakan. Pero bago siya sumakay ng bus, nilingon niya ako at ngumiti. Kuya, sana maging mabuting asawa ka na kay ate. Hindi lahat ng babae kayang magtiwala ng buong buo. Pero siya, binigay niya lahat sa'yo. Tumango lamang ako dito. Walang boses na lumabas sa bibig ko. At habang papalayo na ang bus, para bang may bahagi ng pagkatao ko ang nawala. Isang buwan ang nakalipas, bumalik si Rina. Buong pamilya ay sumalubong sa airport. Masaya ang mga bata. Masaya rin siya. At ako, ngumingiti, pero sa loob, parang basag na salamin na pilit idinidikit ulit. Pagdating niya sa bahay, niyakap niya ako. Han, salamat sa lahat ng sakripisyo mo habang wala ako ha. Gusto kong umiyak. Gusto kong sabihin sa kanyang lahat. Pero hindi ko naman magawa. Dahil sa huling sandali, pinili kong protektahan siya sa sakit na hindi niya dapat maramdaman. Pinili ko na lang pagbayaran ng tahimik ang sala ng nagawa ko. Hanggang ngayon, hindi pa rin niya alam. Walang nagsumbong, walang pruweba. Si Lalene, hindi na rin muling nagparamdam sa akin. Nagkaka-video call naman sila ni Mrs. Pero kami, hindi na kami nag-usap. Pero sa bawat gabi na tinitingnan ko si Rina habang natutulog sa tabi ko, habang yakap niya ang mga anak namin, alam kong ako na ang pinakamasamang asawa sa mundong to, na hindi niya man lang kailanman pinagdudahan. At yun ang tunay na parusa, Miss Love. Hindi ang pagkahuli, hindi ang kahihiyan,
kundi ang bawat araw na kailangan kong ngumiti habang alam kong sinira ko siya nang hindi niya nalalaman. Pero kung may natutunan ako sa lahat ng to, ito yun. Hindi lahat ng masarap ay tama at hindi lahat ng tahimik ay walang kasalanan. Ang iniingatan kong pamilya, yun ang dahilan kung bakit ako kailangang maging matino ngayon. Hindi dahil takot akong mahuli, kundi dahil gusto kong maging taong karapat-dapat sa pangalawang pagkakataon, kahit hindi na ako mapatawad ng sarili ko. Kung may katulad ko man na nakikinig dito, sana'y huwag niyong hintayin dumating ang araw na ikaw mismo ang huhusga sa sarili mo. Dahil kapag ikaw na ang naging kalaban ng konsensya mo, wala kang ligtas. Baka rin ho mabigyan niyo ako ng payo. Lalo na ngayon, nahihirapan pa rin ako dahil sa konsensya. Lubos na umaasa, Marco.